Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na sa di umano sa mundo ng social media ang tila nakakagimbal nga na isiwalat ni Madam Harlika tungkol di umano kay Sandro na ito, Lisa Smugs at Kuting ng Norte. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan kung gaano nga ba talaga karumal-dumal na ginagawa ng mga pulpolitiko ang mga pagkukulimbat lamang sa kaban ng bayan. Ang nakakalungkot dito mga kaibigan, ang bata-bata pa ni Sandro ay marami ng ginagawang kababalaghan. Dito natin makikita mga kaibigan na nagpapakitang tao nga lang ba sila, kaya naman talagang hindi nga maiwasan ang mga netizen na magbigay ng samut-saring reaksyon. Ang mga congressman at senadors di na mag-iimbestiga sa mga kapalpakan sa government dahil di sila magbibigay ng extraordinary funds. Wala silang paki sa mga Pilipino na mahirap. Kawawa talaga ang Pilipinas, kawawa ang mga taxpayer na sobrang napapagod sa pagtatrabaho pero napupunta lang sa pagbabayad ng tax tapos ibubulsa lang ng mga korap na nakaupo sa gobyerno. Pabagsak na ang pabagsak ang Pilipino, mahirap na lalo pang naghihirap. Ganyan talaga ang mga anak. Kung ano ang makita sa magulang na mamana tapos ganyang klase ang kakalakihan. Akala nila tama pa yung mali. Nanay pa lang nila wala na sa ayos. Anong aasahan sa mga anak? Nakakaawa mga anak nila. Nakalakihan ang ganyan. Iba ang mga anak na lumalaking may takot sa Diyos. Di magiging problema ng community. Tama lahat ng sinabi mo, madam. Kawawang mga Pinoy, mga nasa government lang nagpapayaman, mga senator at kongres lang sa kalam. Pera ng Pinas sa kanila lang napunta. Mayaman ang Pinas, kaya lang ang pera napunta sa mga senador at kongres. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Tumawag sa immigration na sa US, tinimbre yung kanitong kaibigan ko at yung mga anak na na-hold sila. Basta na-hold, in-interrogate ng board ng ano dito, ng immigration sa Amerika. Ang dami, mahaba ang kwento nito, pang telenovela. To make the long story short, nakulong itong kaibigan ko pero later on nakalaya din, but they're here in America. Inilaban niya ng bongga-bongga hanggang sa habang lumalaki yung mga anak niya, inilaban niya. By the way, yung politiko na tatay ng anak niya, talagang iginapak, ang daming koneksyon. Kahit sa immigration may mga koneksyon. Kaya nung nabasa ko to, ngayon lang na-realize ko na ganito ka, sobrang walang hiya ang mga politiko sa atin, ginagamit nila ang power ng gobyerno, power na supposedly ibinigay ninyo. So ito ngayon ang ginawa ni Francis Chua, na ginamit ang power ni Lisa Smugs, ang power ng gobyerno para gamitin din ang mga tiwalis sa ISAF at gamitin si Bianca, yan. Gamitin si Tor, gamitan sila, mga hinayupak sila para i-extract ang bata from Turkey. Diba? So ngayon mga palangga, para daw hindi magkagulo, kaya humingi siya ng 2 weeks na palugit itong si Bianca at saka si Tor para hindi matunugan ng mga otoridad sa Turkey na illegal operations ang gagawin nila. Okay? So yun ang sinasabi dito ng ating puting ahas. Baka matunugan na mga illegal ang gagawin ng mga intel agents. Okay? Nakita mo kung gaano kahayop si Lisa. Sabi ko sa inyo yun. Kaya ako, si Sas, tayo dyan, Bagong Lipunan, tayo rin, minumonitor tayo ng mga hayop na to. Kung pwede tayo pagbintangan lahat na tayo ay kasabwat ng China, gagawin nila. Kasabwat na nila ang NSC, National Security Council. Kaya nga si Clarita Carlos, di ba? Nung pumiyok yan, na sinabi na ang pamilya ni Kuting at ni Lisa ay sangkot sa smuggling, anong ginawa ni Clarita Carlos? Niligwak.
At sa halip, binigyan na lang ng generous allowance para tumahimik na yung bunganga niya. Tignan mo hanggang ngayon tahimik. Kasi ang gusto ni Lisa, I'm telling you, ang gusto ni Lisa Ahas Araneta Marcos, lahat ng ahensya ng gobyerno susunod sa kanya, kasabwat niya. Eto ngayon ang nangyayari sa gobyerno. Hindi nyo na nakikita yung mga, kung walang mga nag-expose sa ganito, at lahat ng mga nag-expose, mga palangga, like ako, hindi nyo to malalaman. Kasi ang pakitang tao nila dyan, kunyari, picture-picture, pati mga patay, di ba? Ginagamit ni Kuting, puro palabas lang yan. Pero ang totoo, dahan-dahan kayong ginugurgur. Ginugurgur nila ang kinabukasan. Imagine nyo, ginamit ang ISAF, ginamit ang yung pera ng bayan para mabigyan ng proteksyon ang kanilang kaibigan na si Francis Chua na binigyan din nila ng kontrata para kumita ng multimillion dyan sa Tacloban Airport. Ganito ka-demonyo ang pamilyang ito, mga palangga. So ngayon alam nyo na kung ano ang history ng boses ni Bianca Zobel, kung bakit may mga sinasabi sa extraction. Yung para i-extract ang mga bata. Right? So ginagamit nila ang resources ng ating gobyerno. Imbes na yung resources ng government gamitin sa taong bayan. Gamitin lahat sa, scholarship, hospital, healthcare, lahat. Pero hindi nila gagamitin yan. Kasi, mga palangga, wala naman talaga sa puso ni Kuting na pabangunin ng Pilipinas. Excited siya na makaupo muli. Okay, makabalik siya sa Malacanang pala para magkaroon ng sesyon ng pulburon. Doon sa mga kapapasok lang, di ba, yung vlog niya doon sa undas-undas niya, na sinasabi niyang 2 a.m., pumunta sila sa madilim na area sa Malacanang ng kanyang 6 na kaibigan. Presidente ka, 2 a.m., anong ginagawa mo? So, nagpupulburon session kayo. Kaya kung ano-ano mga multo ang nakikita ni Kuting at ng mga kaibigan niya, ikaw ba naman na magiging bangag, di ba? At yun po ang, sabi, ulitin natin, manifestation ng taong nagpupulburon. So again, kaya pala gusto niyang bumalik para mas malawak nga naman ang session doon sa Malacanang at mas bongga. So ito, mga kaibigan, resources nyo, pera nyo to, pera ng taong bayan to, ang ginagamit nila para gamitin sa kanilang mga kaibigan. Imagine mo, si Lisa Smugs, yung una niyang, balikan natin yung una niyang pangbubugbog kay Kuting, papuntang New York, you know that, di ba? Mga tayo magpakita ng picture. Na-master nyo na yung mga nakakapalo sa akin. Binugbog niya si Kuting, papunta ng New York dahil what? Pinirmahan ang appointment ni Attorney Vic Rodriguez. That was September 17 of last year. Si Sandro, ginombag ang kanyang jowa noong 2022 election. Tumahimik yung mga nakakita. Wala tayong narinig, pinagtakpan kasi masisira si Kuting. Then, here's Senator Amy na mismo sinasabi niya pamangkin niya, so young and yet so corrupt. And what? Kumukolekta sa mga proyekto dyan sa DPWH. At sa iba pa, kasabwat ng kanyang chief of staff. Doon pa lang sa tumatanggap si Sandro ng Rolex galing kay Abel Bacudio. Corruption yan. You're not supposed to receive gifts. Kasi bribe yan eh. At saka more than 1 million na worth ng Rolex. Ano yun? Anong kapalit? Hindi pwede ipagsinungaling yan ng former friend ko na si Abel. Dahil sinabi niya mismo sa akin yan. At inamin niya sa amin ni Pebbles Kunanan Talakayara. Sabi ni Yetz Televis, Maharlika, ang ganda-ganda mo. Si Lisa Smugs, sana mabulok na sa mental hospital. May sayad na yung hinayupak na yon. Yes, palangga. Tama ka. May oras si Marcos mag-vlog pero walang oras para sagutin mga issues na binabato sa kanya. Sabi ni Abad Technician Services. Exactly.
May oras sila sa pagba-vlog. Yung ang akusasyon ni, Attorney Glenn Siong tungkol sa Smartmatic na ipagsabuatan ni Lisa Smugs, tahimik sila. 'Di ba, kung ako niyan kakasuhan ko kung hindi totoo, 'di ba? Well, you know that already, na binudol tayo. Alam niyo 'yan, kahit i-Google niyo na si Kuting mismo sinasabi niya na ang Smartmatic nandiyan sa Pilipinas para mandaya. But kakalimutan na nila 'yan, kakapalan nila ang mukha nila kasi nag-e-enjoy sila sa paggagamit ng power ng gobyerno, paggagamit ng pera. Ngayon November 13 pupunta siya dito sa San Francisco. Ano gagawin niya dito? For sure tatawid yan ng Vegas, 'di ba, sinabi ko sa inyo. Kung sobrang kapal ang mukha niya, pupunta yan sa Las Vegas para manood ng F1 na naman. Kita mo sinasabay niya talaga yung kanyang mga events, may mga, major like F1 para may reason. O kunyari pumunta sa San Francisco, binisita mga Pilipino, eklabush. Ano gagawin niya sa San Francisco? Ano doon? Magdagdag ka doon. Anong gagawin mo? Iuwi mo yung mga homeless sa San Francisco? But anyway, mga palangga. So you have to know. Okay? Itong gobyernong ito, sobra. Si Alexa Miro ba yung ginulpi? Sinong jowa? Ayaw magpapangalan palangga. Kasi sinisindak nila. Okay? Ayon sa mga naka-witness doon ay talagang pinagtakpan, sinindak, at syempre may negosyo yung mga tao, babalikan nila. Nakita ninyo? Ito ang kalakaran. Babalikan at martial law, talo pa. Diktadorya. Orgurgurin ka. Di ba tayo nga, tinatakot tayo? Yun tayo mga vloggers, nag-release sila ng mga listahan. Pakana ng Malacanang yun. Pakana nila yun, nagre-release sila ng mga pangalan para bantayan and everything. May kumpas yan ni Lisa. Dahil demonyita yan. Hayop yun sa pinaka-hayop. Mga palangga. Pikon na pikon yung bigao na yan. Tanong mo siya kung saan yung una niyang anak. Sasabihin niya, sinakal niya na. Sisgan. Shiba o He. Nasa bulsa na nila yung Maharlika Pan, mga hinayupak, sabi ni Ning Che. O yan ang purpose yan palangga, isa bulsa nila. Hahanapin ka, madam, siguro para ipagurgur ka. Ay, naku. Shampooan na ako ng mga yan, pero palos ako. Kung si Kuting ay Kuting, ako pusa, siya, yung matinong pusa, siya ang buhay. Alright? Baka si Michael Manjonakis niya sabi ni Lakwachera. Sabi ni Bebot Borromeo, Madam, what can you say about the news na gusto ipatanggal ang TikTok sa Pilipinas? Bakit ipapatanggal yung TikTok dahil made in China? Parang dito, di ba, sa Amerika? Pero hanggang ngayon may TikTok pa rin naman kami. No. Nasa digital age tayo ngayon, tapos papatanggal yung TikTok. Alam mo kung bakit ipapatanggal nila? Maliban sa made in China? From China. Kasi nakikita na ng taong bayan kung ano yung totoong mga nangyayari sa Pilipinas, lahat ng kabaliwan nila, lahat ng kapambudol nila. Di ba nakikita sa TikTok? Isa pa yan. Isa pa yung reason kung pwede nga lang itong Facebook tanggalin nila Tapos sila na lang ang matira. Kung pwede lang tanggalin ni Lisa to, ang Facebook, YouTube, lahat. Kung gusto niya lang ikat lahat, gagawin niya. Kasi nga overflowing yung information. Naririnig na ng mga tao right there, dire-diretso, kahit nasa Amerika, di ba? Hindi nila kayang pigilan. Which is yun ang ginagawa ni Lisa. Tingnan mo yung vlog natin like an hour, 2 hours ago. Hindi kagad lumalabas. Dumadaan pa sa Malacanang yung vlog ko. Bago mag-ere. Hindi naman, kayo ba pag nagbablog kayo, ganyan? Nagla-live kayo? Nagla-live kayo? Nawawala yung vlog ko. So kung pwede lang nila pigilan, thank you for your question, palangga. Kung pwede lang nila pigilan, pipigilan nila ang pagdaloy ng impormasyon. Sabi ni JB Olinger, Miss Maharlika, yung casino issue ba ni Speaker is damay si Ahas? Yes, magkakasabwat sila. Kasi doon nga sa Okada, di ba? Pareho sila, doon si Lisa.
Merong weekly delivery kay Lisa dun sa casino, ano nila, business nila. Alright? Tanggalin lahat. Balik kayo. Saan babalik? Sabi ni Isidro, Miss Maharlika, what can you say about sinabi ni JV Ejercito na maging makabayan at wag makapili? Kausapin nila yung sarili nila. 'Di ba? Yang mga senador na yan at sa Congress, mga buwaka ng ginemes nyo, lahat kayo na nakipagsabuatan kay Tambaluslos at kay Kuting, kausapin nyo yung sarili nyo, kayo ang makapili. Mga hinayupak kayo, kayo nasa Kongreso, kayo ang may hawak ng ng power, kayo ang may hawak dan sa Congress at sa Senate. Nakasalalay sa inyo ang kinabukasan ng bayan. Kaya kayo inupo dyan. Kung maging maayos kayo lahat, susunod ang taong bayan. Kung kapakanan ng taong bayan, ang gagawin niyo yung mga batas para sa taong bayan, at katulad niyan, yung mga ina-expose namin, katulad ni Attorney Glenn Chong, baka hindi nyo imbestigahan yan. Ito yung in-expose ko, baka hindi nyo imbestigahan. Sa halip, okay, ito, sino JV Ejercito? Huwag makapili. Okay, sasagutin ko yan. Huwag makapili. Okay, Senator JV. Alright, I will answer that, ha? Sinabi niya yan. Ito, baka gusto mo itong imbestigahan si Jong. Ito. Teka, unahin muna natin to. Would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines, namely Michael Ma. Narinig niyo? Ano? Kausapin niyo si JV. Okay. Namely, diba? Sabi Michael Ma. Sino si Michael Ma? Senator JV. Ito. Hello, hi. You guys are great. Thanks for the support. Okay, thank you very much. Sama-sama tayo. Babago muli. Ayan. Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Okay? Ano ngayon, mga palangga? Ano, JV? Yan. Kung kayo ay hindi makapili, kung kayo ay hindi taksil sa taong bayan, bakit hindi nyo ipatawag sa Congress yang si Michael Ma, Jong, na inisyuhan ng sapina dyan sa Congress? Yun yung sagot ko sa iyo, palangga. So, going back tayo. Okay? Kung talagang sinabi niya, kailan niya sinabi yun? Na wag maging makapili. Alright? Yan ang gawin ninyo. Ipatawag niyo smuggler. Hindi, inappoint pa ni Kuting yan. Tatlo sila. Tapos ngayon, ito, paimbestigahan niyo itong sinabi ko, kung ayaw niyo maging makapili, yung tungkol kay Thor, yung ano na yan, yung Ashguard na yan, na hinahire ni Liza Ahas Araneta Smugs para ipahack ang government website. You talk about makapili, taksil. Simulan mo, Senator JV Ejercito. Magpakitang gilas ka. Sino sinasabihan niya palangga na makapili? Sino ba? Isang statement na sinabi yun. Hindi ko pa siya napanood eh. But anyway, sila ang traidor. Kung meron mang traidor dito, kayo sa Malacanang, sa Senado, sa Kongreso, at saka sa LGU, mga tiwali lang. Kamukha ni Sandro si Michael Ma. Baka magkapatid. Baka nga anak ni Lisa si Smug. Ay smuggler si Michael Ma. See? Ano pa sinasabi ng mga senador na to? Lahat kayo. Tanginan niyo lahat. Minura ko na kayo lahat. Lahat kasi taksil kayong lahat. Bakit? Bakit tahimik kayo? May isa bang senador na naglakas ng loob na ipatawag si Michael Ma? Baka ng ina niyo lahat eh. Nagtulog-tulugan kayo. Sa Congress, baka ng ina niyo din. Duwag kayo? Ba't di kayo magsanib puwersa? At labanan niyo yung si Speaker Tambaluslos. Bakit? Dahil hindi kayo bibigyan ng budget?
Dahil pagkakaisahan kayo, ganon? Ni Tambaloslos. Hindi kayo para sa Pilipino. Kung ikaw ay matino na senador o kongreso, wala kang kiber na banggain ang mga sindikato if you are for the people. The reason why inelect kayo ng tao, inelect kayo ng Smartmatic, well, para kayo ay representante ng Pilipino. Tahimik, may narinig, may nakita ba kayo? May malabang ina-point pa si Michael, mayon na lang ang pinaka malupit na ano natin na halimbawa. Wala na tayo, kahit na maano tayo, paaraw-arawin natin, if you talk about pagiging taksil, pagiging traidor, anong ginagawa ng Michael Manayan? Economic sabotage. Then binigyan pa ng power ni Kuting, binigyan pa ng diplomatic immunity and diplomatic passport to travel to China, at never sinabi sa inyo kung ano yung kanyang duty, ano yung kanyang mission. Isinekreto ng media, isinekreto din ng Malacanang. Putang ina, wala isa sa inyong senador at Congress, walang ano kayo, mga bungol? Ano pa sinasabi Palangga? Ano pa mga sinasabi ng mga Ginayupak? Sabi ni Brooke, si Tulfo dapat magpakita. Yan, si Tulfo na yan. Yan, puro kadramahan. Tapos wag tayo maging taksil daw. Kayo ang taksil sa bayan. Well, I challenge you, sige. Senator J.V. Ejercito, I know you're gonna watch this. May magsasabi sa'yo. Sige, we will support you. I will support you. Supportahan ka ng mga Palangga. I challenge you na magpatawag ka ng Senate investigation. Okay? I don't know, hindi ko na-check kung ano yung mga committee mo. Pero pwede naman yan. Magkakaibigan naman kayo dyan. Magpatawag ka, number 1, Senate investigation sa smuggling kay Michael Ma, economic sabotage. Number 2, magpatawag ka ng Senate investigation sa expose ni Attorney Glenn Chong na si Lisa Ahas Arrenta Marcos ay nakipag-meet up sa may-ari ng Smartmatic weeks before the election. At yan ay permado, pinorward niya sa COMELEC at malaking aligasyon yan para ma-save mo rin ang pangalan ni Lisa Ahas Arrenta Marcos. I challenge you, if you talk about taksil, ipatawag yung dalawang importante na yan. Okay? Also ito. Senator JV. Okay? Ito, ipatawag mo yan. Ipatawag mo, magpa-imbestiga ka dyan, ipatawag mo si Mel Robles, mga Palangga. Kita niyo yung taong yan? Ayan, yung Indian Filipino na yan, ipatawag mo yan. Dahil inarbor yan ni Mel Robles sa pakikipagtulungan ni Lisa Smugs. Inarbor na yan, may mga dekalibre, matataas na pampadjarbog. Okay? Yan, Senator J.V. Ejercito. Yan ang mga halimbawa na kung hindi kayo taksil sa bayan, gagawin nyo ang tama. Okay? Ano pa? Ito pa. Ayan, Senator J.V. Ipatawag mo yan si Lisa. Ipatawag mo yung kasabwat nila. Dahil, anong ginawa dyan? Pinakawalan nila yan. Imagine mo yung mga taong yan, mga dangerous. Ayan, si Mark Anthony Sayarot. Sinama pa ni Lisa at ni Kuting, ni Tambaloslos sa New York yan. If you talk about taksil, mag-open ka ng Senate investigation dun sa tatlong yun. Ay, 4 nga yun eh. Nahulihan ng mga pampasabog, which is pwede ma-terrorize ang ating bayan. Pulburon, nahulihan ng pulburon, si Sayarot, non-bailable, nakalabas. Ni isa sa inyo mga buha ka ng genemies niyo eh. May nagpatawag ba dyan? Si Lisa, lahat ang behind niyan. If you love your country, you do it now. Kung mahal mo ang kinabukasan ng bayan, kayo lahat, not only Senator Ejercito, lahat kayo, kung mahal nyo kinabukasan ng bayan ninyo, kinabukasan ng mga anak ninyo, gawin nyo na. Baka sa susunod, baka sa lubong nyo si Chandy Ramani biglang mga anak nyo pala masalubong. You'll never know. You talk about taksil. Kung meron taksil, kayo lahat na nakaupo sa gobyerno na nagpapalaki ng itlog o nagpapalambot ng itlog, whatsoever,
na walang ginagawa kundi traidorin ang bayan. Lagi na lang kayo bait-baitan tuwing eleksyon. Kawawa ang mga Pilipino, kawawa mga mahirap, kawawa mga OFW. Wala kaming ibang choice kundi tumakas sa kahirapan. Kasi dyan sa Pilipinas, yung mga umaasenso, well, may mga umaasenso naman talaga na nanenegosyo, hindi naman natin pwedeng ibaliwala yan. But karamihan ng mga malalaking negosyo, sisip-sip sa gobyerno para protektahan ang kanilang mga negosyo dahil yung iba, malaki ang kinikita, yung iba naman, carry lang, pero kasi gusto nilang kumapit sa gobyerno para hindi sila pag-initan ni Lisa Smugs. Kasi sa panahon ngayon, JV, Ejercito, Senator Ejercito, lahat kayo, alam nyo yan, na kapag pinag-initan ka ni Lisa ay tatamnan ka ng kaso or ipagurgur ka, di ba? Marang mapersilapid. Yan ang ginagawa niya ngayon sa aming mga vloggers kasi hindi, nanghihina na kasi si Kuting, wala na nga silang core supporters. So if you're really, all of you guys, for the people, at hindi kayo makapili o taksil, buha ka ng ginas nyo lahat. Simulan nyo na ngayon. Kahit hindi na muna si Lisa Smugs. Yun lang yung mga taong yun. Patawag nyo. Yung Comelec, patawag nyo si Glenn Chong. Kasi kung nagsisinungaling si Atty. Glenn Chong, digisahin nyo sa Senado. Kung talaga nagsisinungaling siya, parusahan nyo si Atty. Glenn Chong. Parusahan nyo ako. Patawag nyo ako dyan. Pangalan nyo. Para magkaalaman na tayo. Okay? Igapos niyo ang kamay ni Lisa Smugs at kanyang mga, yung mga Avengers niya, yung kanyang mga kasabwat, na wag akong gurgurin dyan sa airport. Bigyan niyo ako ng kwadra ng parang si Santo Papa, yung bulletproof. Uuwian ko kayo dyan. Pero hindi ako magtitiwala sa inyo, tangin nyo, mamamatay tao kayo, mga ginayupa kayo, di ba? Pero kung meron akong entourage na mga bruskong boylet, mga Samoan, malalaki, di ba? Mga malalaking taong ganyan. Hindi, nakakwadra akong ganyan, naka-bulletproof ako, di ba? Nakaganon ako, papasok ko dyan sa Senado, yun ang entourage ko, mga malalaking brusko. Di naka-bulletproof. Di ba? Wala, ayaw nyo mag-imbestiga. Nandyan na lahat para malaman ng taong bayan, ano ba pinagsasabi ni Maharlika? Sino ba ito si Sayarot? Bakit pinakawalan? Sino ba ito si Sanjan Deramani? Non-bailable, bakit pinakawalan? Ano ba sinasabi ni Maharlika tungkol dito sa Okada na to na may ebidensya siya laban kay Lisa? Paano ko mapapakita yung mga ebidensya ko kung yun nasa airport pa lang, gugurgurin nyo na ako? Baka nang ina nyo? Dito nga natin makikita mga kaibigan kung gaano nga talaga ang karumal-dumal na ginagawa ng mga politiko sa bansang Pilipinas at lalong-lalo na sa pera ng ating mga kababayan na nagbabayad lamang ng tax at napupunta lamang sa sahod ng mga politiko na ito at talagang kinukulangan pa nila ang sahod nila at nagnanakaw pa sila ng kaban ng bayan. Dito nga natin makikita na talagang hindi nga tatantanan ni Lisa Smugs, ni Kuting, ni Tambaloslos at ni Sandro ang bansang Pilipinas hanggat hindi nauubos at naghihirap ng lubusan ang bansa natin. Kaya naman magising na lahat at talagang matuto na tayo sa anong nangyari ngayon sa susunod na eleksyon. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.